sabi dito sa Corinto chapter 12? 2 Corinthians. Chapter 12. Tignan niyo ang sabi. Kinakailangan ko'y magmapuri, bagamat ito'y hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Yung pong isang lalaki kay Kristo, siya yun. Okay? Na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam. Bakit niya sinabi yun? Kasi lahat tayo naniniwala, hindi naman natin dadalhin yung katawan tao natin dun eh. Di ba? Pero piling ni Apostol Pablo, dala niya yung katawang tao niya. Miski siya, hindi naniniwala, dala niya yung katawang tao niya ron. Ang paniniwala niya sa 1 Corinthians chapter 15, ililibing yung katawang tao at ang dadalhin sa langit yung katawang langit. Kaya dito na, nung dinala niya sa third heaven, sabi niya, hindi ko alam kung dalang-dala ko pa rin yung katawang tao. Kasi the same. Halos the same. Ha? Ako rin yung naandun. Yung nasa lupa, yung nasa langit, ako rin. Kaya sabi niya, hindi ko alam kung dala ko yung katawang lupa ko o iniwan ko sa lupa yung katawang lupa ko. Pero sabi niya, nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroong 12 taon na, maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakala. Na inagaw hanggang sa 3 langit. Eh, tatanungin na naman tayo ni Sister B, what is the third heaven? Okay. Ang ibig sabihin ng third heaven, at nung nakaraang araw, napuyat ako sa text ng isang former student namin at nag-aaral tungkol sa third heaven. Eh, gugunawin na ng mundo yung lahat ng ang mga sangkalangitan. Diba paano raw yung abode of God? Gugunawin rin ba? Sabi ko hindi. Yung first heaven lang at second heaven, ang gugunawin ng Diyos, but the third heaven, which is the abode of God, hindi po niya gugunawin yun kasi sarili niya tahanan yun. Na doon tayo dadaan. Yung first heaven, yun po yung sky. Nakikita natin yung first heaven. Yung second heaven po, yun po yung buong sakop ng universo. The whole universe. Na napakalawak yun. Hanggang ngayon, mga scientists, hindi maarok ang suka. Okay? Pero ang third heaven, hindi po gugunawin ng Diyos yun. Yun po ang paglalagyan sa atin after na gunawin ang sistemang ito na naandito sa universo. Damay-damay na yun. Yung po paggunaw sa mundo ay parang pong domino effect. Kapag ginunaw ng Diyos ang mundo, gugunawin na lahat ang lahat-lahat. Kaya, hindi na ngayon imposible ito. At ito'y nakikita na rin ng mga scientists. Sapagkat nakakita ngayon sila ng black hole na kung saan kapag may namatay na star, nagiging black hole, at sinisip-sip niya yung lahat ng mga, di ba? Miski ang buong galaxy ay kaya sip-sipin ng black hole. Okay? So, hindi imposible sa Diyos. Yung sinasabi sa 2 Peter na parang isang iglap lang nasisip-sipin ang lahat ng mga bagay, maglalahong parang bula. Okay? At gagawin ng Diyos yun. Okay? At si Apostol Pablo ay dinala, side trip lang yun. Dito tayo ulit. Dinala sa third heaven. Okay? At ang sabi dito, at nakikilala ko ang taong yan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, ewan ko, Diyos ang nakakala. Na kung paanong siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Tungkol sa taong iyon, ako'y nagmamapuri, ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako nagmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. Okay? Siya ang tinutukoy niya ron, na dinala ng ating Panginoon Kristo saan?
sa third heaven. Pinili siya bilang apostol at pinag-aral siya ng ating Panginoon Kristo mismo doon sa sangkalangitan. So, kung nag-aral man siya dito sa pinakamataas na eskwelahan dito sa mundo, mas mataas ang pinag-aralan niya bilang apostol ng ating Panginoon Kristo. At siya ay mismo personal. Bumaba ang ating Panginoon Kristo sa langit, personal siyang binaba dito sa lupa para piliin siya na maging apostol ng mga. Tingnan niyo sa